At tayo mahal ko ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos, kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan, at ang lahat ay aming inaanyayahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ang ating minawal mangaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Bob. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpalam ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkakalit sa gana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga Pastor and Time Prophet, beloved Evangelist Will de Almeida. Maraming salamat po, Lord God, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal gawain at tapos na tigit sa patuloy yung pagkilos sa aming kalagitnaan, at bagong lahat kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, malapay ikaw po maglagay, makataga dapat kasi ikaw po aking asahan, buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat na pagkinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and will send out Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. At hindi po natin makalimutan, palagi nating alalahanin ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpapabot ng paggalang, pagbati po sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord and the whole Almeida family. At magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga pinagpalang mga baguhan, naging bunga ng ating pinagpalang 49th Church Anniversary, sa dako ng Luneta, at sa lahat ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At katatapos lang ng ating pinagpalang 49th Church Anniversary, at ating nakita sa camera, mga minamahal, yung mga nabautismo ang pinalakad ay kasama natin dito ang ilan, mga minamahal. Kaya ang ating tatalakayin, pamagatan natin God's Amazing Hands. God's Amazing Hands, sa Tagalog, kahanga-hangang mga kamay ng Diyos. God's Amazing Hands, kahanga-hangang mga kamay ng Diyos. Kindly po sa ating mga beloved Bible reader. The book of Psalm, chapter 31, verse 5 and verse 3. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Verse 3, for thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Ang mga Gawa Kapitulo 31, versikulo 5, balik sa 3. Sa iyong kamay hinahabiling ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking kuta, alang-alang nga sa iyong pangalan, ay pangunahan mo ako at patnubayan mo ako. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo na may pasasalaman. Pagpupuri sa ating Diyos na buhay ng may kagalakan. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. God's amazing hands, kahanga-hangang mga kamay ng Diyos. Sabi ng ating nabasa sa Psalms 31 verse 5, mga minamahal, ang kahanga-hangang kamay daw ng Diyos ay pwede nating pagbilinan, ihabili natin yung ating diwa sa kamanghamanghang kamay ng ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos, siya ang tutubo sa atin. Sapagkat ang ating Diyos, siya ang Diyos ng katotohanan. Kaya sabi sa verse 3, mga minamahal, ang ating Diyos daw na may kahanga-hangang kamanghamanghang kamay ay siya ang malaking bato at kuta
na kapag tayo'y tumawag at nangalong sa pangalan ng Panginoon, may kasiguraduhan ang ating kaligtasan. Kaya palagi nating sinasabi, mga minamahal, ang ating napuntahan ay hindi basta-basta lamang. Ang ating kalagayan ay hindi basta-basta lamang, mga minamahal, sapagkat ang meron tayo ay ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari, na ang kanyang kamay ay kamangha-manghang kumikilos sa bawat isa sa atin. At sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ito ngayon ay kasiguraduhan na yung ating diwa, ano ba yung ating diwa? That is our spirit. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nang tayo likhain ng Diyos, binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng ating nostril. Kaya nagkaroon tayo ng hininga. Yan yung ating diwa. Na kapag ang ating buhay, mga minamahal, ay binawi na ng Diyos, yung diwa natin, yung Spirit, sabi, ito'y babalik lamang sa ating Diyos. May Diyos na babalikan, mga minamahal. Bakit? Dahil tinawag tayong kaluluwang may buhay. Kaya tinawag na kaluluwang may buhay sapagkat nilikha tayo sa proseso. Anong proseso ang sinasabi, mga minamahal? Ang sabi mula sa labok, nilikha tayo ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pagkakalikha, may proseso. Nilikha ayon sa wangis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag sa atin, mga minamahal, ay anak ng Diyos. At ang Diyos na makapangyarihan sa langit, walang iba. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo, siya ang ating Ama. Kaya sabi, siya ang pagbibilinan natin ng ating diwa. Yung ating espiritong babalik lamang sa Diyos at yung ating kaluluwa ay merong paglalagyan. Hindi sa tinatawag na kapag kapahamak, bagkos kasiguruduhan na pagbalik ng ating diwa sa Diyos, na ating iahabilin sa Diyos, ang Diyos ang ating kutas, ang Diyos ang ating kalungan, mga minamahal, merong magandang lugar na pupuntahan ang ating kaluluwa, walang iba sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sinasabi natin, ang kagalingan ng karamdaman ay partial blessing lamang, mga minamahal. Sa mga baguhang dumalo, ating nakita sa camera, nandito yung iba, mga minamahal, at yung iba naman, mga minamahal, nandun po sa Marilao. At yung hindi nagpabautismo, mga minamahal, ang ginawa ng mahal na Panginoon, yung overnight prayer natin sa Marilao, pagdaloon, mga minamahal, nakisabay kasi sa kapatiran. Ang kapatiran ay hindi kumain, hindi rin siya kumain, mga minamahal. O di nahilo, nag-request ng prayer warrior natin, pinadala natin, pagkalehas, mga minamahal, siya na mismo ang sabing siya'y magpapabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yung ating nakamtan na kagalingan, that is only a partial blessing. That is not a final blessing, mga minamahal. Ang final blessing, makilala natin, mga minamahal, na meron palang sinasabing kamanghamanghang kamay ng ating Diyos. Diyos ng katotohanan. Siya ang ating kuta, siya ang ating kublihan, mga minamahal. Siya ang paghahabili na natin ng ating tinatawag na diwa. Kaya hindi masasayang bakit tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Masasayang lang yan, pagkagalingan lang ang iyong tinignan. Magaling ka na, malusog ka na, 100% magaling ka na. Hindi ka nagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo mararanasan ang sinasabing kamanghamanghang kamay ng ating mahal na Panginoon. Kasi pagkatapos, mga minamahal, ng sinasabing God's amazing hands, ito'y kumikilos sa iyong buhay, mga minamahal, merong sinasabing an amazing discovery. Ano ibig sabihin ng an amazing discovery? Ibig sabihin, isang kamanghamanghang pagtuklas. Meron kang natuklasan. Ang natuklasan mo, kamanghamangha. Ano po yun, mga minamahal? Kindly, sa ating beloved Bible readers. From the book of Deuteronomy, chapter 7, verses 6 and 15. For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, and above all the people that are upon the face of the earth. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. From the book of Amen. Kindly po sa Tagalog. Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 6, talon sa 15.
sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. 15. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, at wala siyang ihulog sa inyo sa masamang sakit sa Ehipto na inyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng napupuot sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong palaging pumalakpak sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Pagkatapos ng kamanghamanghang mga kamay ng Diyos, kumilos yan sa'yo. Kaya ka narito, napunta ka rito. Sa kabila ng katotohanan, marami na tayong pinanggalingan, mga minamahal. Pero ngayon, nandito tayo, mga minamahal. Dahil kumilos ang kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ang kasunod niyan, an amazing discovery. Ano yung an amazing discovery? Sinasabing isang kamanghamanghang pagtuklas. Ano yung ating natuklasan, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, Deuteronomy chapter 7, verse 6, sinasabing, ang ating natuklasan pala, ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon. Ikaw ay pinili upang maging sariling pag-aari ng ating mahal na Panginoon, higit sa lahat ng bayan sa lupa. Isipin mo yan, mga minamahal. Hindi basta-basta yung bakit tayo ay narito, mga minamahal. Kaya kung iniisip natin, magaling na ako, okay pala sa Jesus Miracle Crusade, ay huwag yan ang pasalamatan mo. Ang pasalamatan mo yung an amazing discovery. Natuklasan mo, sino ka ngayon? Hindi ka na basta ordinaryong tao. Ikaw ay bayang sariling pag-aari na pinili ng ating mahal na Panginoon, higit sa lahat ng bayan sa lupa. Sinabing higit sa lahat ng bayan sa lupa, dahil napakaraming tao sa Luneta, hindi ba? Panoorin mo, doon ka lang, pumesto ka lang doon, mga minamahal, sa harapan ng Sea Lion. Magsisimula yun ng alas 10, uulit yun ng alas 2, tapos alas 4, 3 session, puno yun, mga minamahal. Sinasabi ko nga, doon lang, mga minamahal, pwede ka nang magkrusada. Pero ang mga taong nandun, mga minamahal, ang pinasaya nila, yung kanilang mga mata. Pansamantala, inalis nila ang kanilang kalungkutan habang nagpe-perform yung Sea Lions, mga minamahal. Samantalang ikaw ay nakadiscover ng kamanghamanghang bagay na discover mo sa maraming tao na yon, dinampot ka, pinili ka, kinuha ka ng mahal na Panginoon upang kanyang maging sariling pag-aari, maging tunay na bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating natuklasan. Kahit kaming nauna sa inyo, kahit ako na dating may ketong, yan ang aking natuklasan. Sa dinami-dami ng fellowship na aking napuntahan sa isang malaking reliyon, sa Trinitaria na English ang aming pastor, mga minamahal, at kung saan-saan pa, pati yung may mga envelope na sinasabi, napuntahan ko rin yan, mga minamahal. Pero hindi mo sasabihin that is an amazing discovery. Sasabihin mo, ang natuklasan mo, an amazing discovery, pag nandito ka na. Bakit? Ikaw pala'y sariling pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng kagalingan ng iyong karamdaman? Yan po, mga minamahal, ay sumusunod lamang. Patunay lamang na ikaw ngayon ay sariling pag-aari ng Diyos. Kaya sinasabing pinili ka higit sa lahat ng bayan sa lupa. Bakit? Dahil sabi ng verse 15, ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Anong tawag mo dyan? Hindi ba? Isang kamanghamanghang pagkatuklas, natuklasan mo na meron palang Diyos na makapangyarihan, kayang maglayo ng lahat ng sakit sa iyo. At sabi sa last praise, mga minamahal, yung taong napupuot sa iyo, lahat na nakipag-away sa iyo, lahat ng sakit na inalis sa iyo ng Diyos, ililipat ng mahal na Panginoon sa kanila. Anong tawag mo dyan? An amazing discovery. Isang kamanghamanghang pagkatuklas. Noon gaganti ka, mga minamahal. Mag-iisip ka na masama sa kapwa mo. Walang katapusang pagganti. Samantalang ngayon, tahimik ka lang. Nagpapasalamat ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Hindi ako karapat-dapat sa napakaraming tao. Pinili mo ako. Ginawa mo akong higit na bayan sa ibabaw ng lupa. Inalayo mo ang sakit sa akin. Inilipat mo pa sa aking kaaway. Kaya maganda lang yung kalagayan dahil natuklasan mo ang higit sa dapat mong matuklasan. Maraming taong tumutuklas, magbabayad, mga minamahal. Gagaling ang karamdaman, malulutas ang problema, pasasayahin ang kanilang sarili, tinutuklas nila.
Pero matatapos ang mahabang maghapon, pagsikat ng araw ay muling lulubog sa kanluran, mga minamahal, sa kanilang higaan, andun pa rin ang kalungkutan. Ang mararamdaman pa rin nila, mga minamahal, ang sakit ng kanilang katawan na may taglay na karamdaman. At hanggang kamatayan, pipikit ang kanilang mata sa hapdi na kawalang pag-asa. Samantala ngayon, sitting pretty ka, paglingkuran mo ang Diyos na may kagalakan sa iyong puso. Wala kang aalalahaning sakit na lalapit sa iyo dahil sabi ng ating nabasa, ilalayo sa iyo ng mahal na Panginoon ang lahat ng sakit at ililipat niya sa lahat ng napupuot sa iyo. Hindi ka na makikipag-away. Kawawa makikipag-away sa iyo dahil may Diyos na magtatanggol sa iyo, ang kamangha-manghang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Then after the amazing discovery, mga minamahal, merong tinatawag tayong here comes a miracle. Here comes a miracle, mga minamahal, ang ibig sabihin, naritong isang himala. Magaganap na sa buhay mo, sinasabing himala, mga minamahal. Hindi focus na himala, na kung ano-ano ipapagawa sa iyo, mga minamahal. Ang naging himala, naubos ang pera mo. Ang naging himala, na ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo, ang himala, nakita mo ang sarili mo, nasa sulok ka na ng bahay mo, pati ang labas mo, kinatamaran ka ng alagaan dahil wala ka nang tinira sa kanila, mga minamahal. Pero ang sinasabing, here comes a miracle, ito yung sinasabing, himalang magaganap kapag kumilos ang kamanghamanghang kamay ng ating mahal na Panginoon at natuklasan mo ang isang kamanghamanghang bagay na ang Diyos pala ang siyang pumili sa iyo para makita mo ang tunay na himalang gagawin ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kindly po, basahin natin. The book of St. Matthew, chapter 11, verses 4 and 5. Jesus answered and said unto them, Go and see John again, those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. First book of the Corinthians, chapter 4, verse 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. Mateo Kapitulo 11, versikulo 4 at 5. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Magsiparoon kayo at sabihin niyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nakakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga kitungin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nakaririnig, at ang mga patay ay binabangon, at sa mga tukha ay ipinangangaral ang mabuting balita. Dito po sa 1 Korinto Kapitulo 4, ang talata po ay 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sapagkat dumating sa atin ang isang tunay na himalang galing sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Here comes a miracle. Bakit? Ang sabi, mga minamahal, narito ang isang himala. Ano bang tunay na himala? Si Juan the Baptist, sa laman ay pisa ng ating mahal na Panginoon. Siya'y nasa kulungan, mga minamahal. Nabalitaan niya ano ang nagaganap kapag ang ating mahal na Panginoon ay nangaral ng Ebanghelyo. Sabi ng mga alagad kay Juan the Baptist, ayon sa ating nabasa, ang mga may sakit ay gumagaling, ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga ketongin ay nakalinis, ang bingi ay nakarinig, at ang mga patay ay ibinangon, at sa mga dukha ay ipinangaral ang mabubuting balita. Iyon ang sinabi, mga minamahal ng mga alagad kay Juan the Baptist. Sabi ni Juan the Baptist, itanong niyo sa kanya, tayo ba ay may hihintayin pang Misaya o siya na ang ating inihintay? Walang sinabi ang ating mahal na Panginoon, ako ang Diyos na nagkatawang tao. Ako ang Diyos na may kamanghamanghang kamay na gumagawa ng himala. Hindi niya sinabi. Bagkos pinabalik ang alagad kay Juan the Baptist para sabihin, mga minamahal, ang lahat ng uri ng karamdaman ay gumagaling, ang patay ay nabubuhay, at kalakip nito ay ipinangangaral ang mabuting balita.